Kaloy, na-miss mo yung unang parte ng ating docu-serye na Corona. Tama nga dyan, Bes. Nagningning na yan kahapon. Pero don't worry, mapapanood mo yan at ninyo, mga kapuso, sa Dapat Alam Mo Facebook page. Make sure to check that out. Yes, ako sure na sure akong panonorin yan mamaya para makakatch up sa pangatlong parte ng Corona at kagandahan ng Palawan. Ibibida na muli sa atin ng Bioconera Beauty Queen ng Palawan ang ganda ng kanilang lugar na deserve ng Corona. Narito ang ikatlong bahagi ng Corona at kagandahan. Tarangan ng pagandahan, lahat pinaghahandaan. At sa oras na may laban ang pambato ng mga Pilipino, ang mundo tila humihinto. Pero ay pinagmamalaking mga kandidata, hindi biro ang sandata. Dahil sa haharaping kompetisyon, dala nila ang pangmalakasang misyon. Saan mang panig ng bansa, sila raw ang simbolo ng pag-asa. Dahil higit sa panlabas na ganda ang pagiging reyna at pagsusuot ng korona. Para sa Palawenya beauty queen na si Fritzy, makahulugan daw ang numerong 8. Sa 8 beses niya raw kasing pagsabak sa mga beauty pageant, 8 beses niya rin daw naiuwi ang korona. Wagi. Bilang reigning mutya ng Pilipinas Puerto Princesa, matinding laban daw ang pinaghahandaan niya ngayon. Sa darating na Setyembre na kasi ang national competition kung saan masusubok muli ang kanyang kakayanan. Kabilang sa kanyang beauty regimen ang pagiging aktibo at adventurous. Advantageous yung physical kang maganda kasi yan talaga yung nakikita natin sa advertisements, yan yung tipong nagre-represent ng mga produkto. Gustuhin man natin o hindi, kapag talagang physical na maganda ka, lalo na kapag sa mukha, mas madali ka talagang pakinggan. Ang maganda po kasi sa beauty pageantry sa Pilipinas, nag-a-adapt tayo sa changes. Nung mga 80s hanggang pa 90s, talagang mas patok yung mga mestiza types of beauties. At ang maganda dito, hindi tayo stuck doon. Very open ng Pilipinas na magpadala ng iba-ibang klase ng Filipina beauty. Sa ngayon, napakalaki ng recognition sa mga morena. Ang napakaganda at mayamang kalikasan ng Palawan ang kanyang only training ground. Rehearsal dito, pictorial doon. Fitting dito, posing doon. Sinong di mapapagod? Kaya kailangan ang body beautiful, ready sa anumang challenge. Ngayon pa lang kakasana raw si Fritzy. Wait lang, kuya. Wait lang. Oh my gosh! Bago ang entablado, dito muna sa Ugong Rock Adventure susubuking abutin ni Fritzy ang tugatog ng tagumpay. May taas kasi itong 75 talampakan at sa gitna ng malawak na palayan. Kaya lula is real. Bago po tayo magdiretso sa caving, ma'am, kailangan po natin ng gloves and helmet po para sa safety po. Ito naman po yung ating entrance gate. Entrance gate po natin, meron po tayong basahin po natin ecotourism mo. Kill nothing but time, take nothing but pictures, burn nothing but calories, leave nothing but footprints, and bring nothing but memories. Bungrap nga po dahil may sound or echo. Ayan. So ito yung unang lagusan po natin. Sabi ni Nanay Sally dito, itong bato na nakikita natin, dati raw naaabot yan ng kamay kapag naglalaro yung kanilang mga lolo at lola. Pinakapakinabang or aming pinagkukunan talaga ng source namin ay yung pagtuturista, pag-guide. Then malaking income po, kung kaya kami po ay nakapaaral na ng mga anak, malaking tulong sa amin para kami po ay mabuhay nang hindi na po nagsisira ng kalikasan. Dito na tayo sa medyo challenging na part. So sabi ni Ate Sally, kailangan daw nating umakyat dito at susuotan tayo ng harness. At pagkatapos ay may hihila sa atin papunta doon sa taas. So sabi ni Ate, kapag mahaba ang bias ay 7 hakbang lang. Pero kapag maikli, times 2. Success! Matapos ang 1 oras na akyatan, naabot ni Fritzy ang tuktok ng Ugong Rock. Pasok sa finals ang ating reyna. Pero ang pagbaba sa Ugong Cave Adventure, no sweat, nasakay ng zipline.
Wait lang, kuya. Wait lang. Oh my God! Mission accomplished. Wala nang mas gaganda pa sa pagiging sa ikaw mismo, sa sarili mo, sa pagpapakatotoo kung ano talaga ang tunay na ikaw, sa pagpapakita ng kung ano ang hilig mo, ano yung mga gusto mong gawin sa buhay, at kung sino ka bilang tao. So para sa akin, mas maganda pa rin kapag totoo ka. Sa usaping kasaysayan, kalikasan at komunidad, hindi matatawaran ang ganda ng Palawan! Sa impapawid man o sa kailaliman ng tubig, ang tunay na ganda ay hindi maikukubli. Success! Gandang may katapat na korona.